rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still and know you are God. For rest my soul in Christ alone. Know His love in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. Halika kayo at sambahin ng Diyos na ang pag-ibig ay nihayag kay Jesus. Hayaan ninyo ang lahat ng sulok ng daigdig ay lumapit sa ating Panginoon. Sinisikap naming ang pag-ibig ng Diyos ay maging perpekto sa aming buhay. Alalahanin ninyo na kayo ay nabautismuhan, inaangkin kayo ng Diyos at mayroong siyang mataas na inaasahan sa inyo. Tayo pong lahat, si Kristo ang puno, tayo ang mga sanga. Tayo ay mamumunga kapag nanatili tayong nakakabit sa puno.
lahat para sa panimulang panalangin. Buksan mo po ang aming mga pandama sa iyong kinaroroonan, kamangha-manghang Diyos, upang kami ay maging alerto sa mga oportunidad na ibinibigay mo sa amin. Punuin mo po kami ng mabuting balita upang ibahagi sa mga naghahanap ng kahulugan sa kanilang buhay. Naririto kami dahil kami rin ay nangangailangan ng mabuting balita. Marami pang mga bagay sa buhay ang hindi namin nauunawaan. Ninanais naming malaman ang iyong salita. Ipaaalala ang mga pangako namin sa aming bautismo, pagpapatibay sa amin ang mga pangako ng tipan na nag-uugnay sa amin at sa iyo at sa bawat isa. Habang ikaw ay katagpo namin sa dakong ito, ang aming mga puso ay tinataas sa mga papula. Naway ang aming pagsamba ay nagbigay dangal sa iyong pangalan at maging kalugod-lugod sa iyo. Samahan at pangunahan nawa kami sa aming pagsamba sa umagang ito, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Damin ninyo ang pag-ibig ng Diyos na nagnanais mamuhay sa atin. Alalahanin ninyo ang mga sandali na nadama ninyo na kayo ay nakadugtong sa tunay na puno ng ubas na si Jesucristo. Muli kayong makinig sa pangako at hamon. Kapag nanatili kayo sa akin at ang aking mga salita ay nanatili sa inyo, hilingin ninyo ang anumang inyong ninanais at ito ay ipagkakaloob sa inyo. Mamumunga kayo ng sagana at magiging alagad ko. Halina mga kapatid kay Kristo at dumulog po tayo sa Panginoon na mahabagin sa lahat na may kapakumbabaan, ating idulog sa Kanya ang lahat ng ating mga pagkakasala at pagsalamsan. Pinawalang sala ng Diyos ang lahat ng nagpag-isa kay Kristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya. Gayunman, dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, pinawalang sala niya tayo sa lahat ng ating pagkakasala at pagsalamsan. Pasalamatan natin ang Diyos sa Kanyang di nagmamaliw na pag-ibig. Tanggapin ninyo ang kapatawarang nagbubuhat sa ating Panginoon. At bilang Kanyang sambahayan na Kanyang iniibig at pinatawad, atin din pong ibahagi sa ating kapwa, sa ating pamilya, sa ating mga katabi, ang pag-ibig at kapatawaran na nagmumula sa ating Panginoon. Peace be with you, mga kapatid. Good morning and God bless you all.
Magalak na pagkilala, pagtanggap at pasasalamat sa lahat ng ating mga kapatid na naririto, sa mga gumampan sa ating pananambahan ngayong umaga. Naway sumainyong lahat ang presensya at pagpapala ng ating Panginoon. Pagbati at pakikigalak sa ating mga kapatid na magdiriwang ng kanilang mga karawan. Sa May 6 po, si kapatid Job Biron. Mga regular na gawain at tagapanguna sa darating na linggo para po sa ating midweek service prayer meeting. Kung face-to-face na po tayo, inaanyayahan ng sino mang nais makibahagi sa loob ng church at naka-live streaming din po para sa mga nasa tahanan. Worship service, May 9, 2021, Mother's Day and 6th Sunday of Easter. Sa May 22 naman po is Pista ng Komperensya. May 23, 73rd UCCP Anniversary Sunday. May 30, 109 Church Anniversary. So, ang theme po is Bringing the Good News of Light and Hope to the Masses in this Changing Time. So, ang speaker po natin is si DCM Reverend Minerva C. Cabas. So, tuwing Lunes po, sa ganap na ika-6 ng umaga, mayroon pong i-provide ang pastor na short reflection na pinamagatang Tinapay ng Buhay tuwing araw ng Lunes. Atin pong pasimulan ang pagpapalakas ng ating mga kaluluwa ang ating buong isang linggo. Ipopost po ito sa FB ng UCCP K-Tweet. Maaari rin po kayong mag-subscribe sa YouTube channel kung saan nag-upload ang pastor. Maraming salamat po. Panalangin para sa kagalingan ng may mga karamdaman, kapatid Remedios Romano, kapatid Nati Guevara, kapatid Leo Buenaventura, kapatid Rel Reyes, kapatid Yuleo Bueno, kapatid Moises Deloy, at kapatid Danilo Bosini. Panalangin para sa mga kapatirang nasa ibang bansa, sandaigdigan, pamahalaan, mga guro, estudyante, frontliners at mga mamamayan. O Diyos na maibigin at mahabagin sa lahat, naririto muli kami na iyong mga anak, nakakatipon-tipon sa bawat mga tahanan, upang lumapit at magsumamo sa iyo na mayroong kapagkumbabaan. Dakilang Diyos, ilapit mo kami sa iyong harapan at patuloy nawa kaming gabayan sa aming pakikipagtipan sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, na sapagkat binigyan mo muli kami ng pagkakataon at kalayaan na kami ay makadulog sa iyo, makalapit sa iyo, na mayroong kalayaan. May bukas namin ang aming mga puso sa iyo sa diwa ng pananalangin namin at sa diwa ng aming pag-aawitan at mga pakikinig ng iyong mga banal na salita. Panginoon naming Diyos, itinataas ko sa iyo ang bawat hinaing ng iyong mga anak sa panahon ngayon ng kaguluhan at pagkabalisa. Kailangan namin, Panginoon, ang iyong pamamatnubay sa amin, ang iyong paggabay at ang iyong pakikiisa sa amin, upang ipakita sa amin ang daan patungo sa kabanalan at kapayapaan, maging sa kabila ng kaguluhang nagbibigay ng pag-aalinlangan sa amin at pagkatakot sa amin at kabalisahan. Kailangan namin, Panginoon, ng lakas na nagmumula sa iyo. Patuloy na nawang ipagkaloob mo sa amin upang maharap namin ang mga hamon habang kami naglalakbay sa sandaigdigang ito. Kailangan namin ang ilaw na magbibigay ng liwanag sa kadiliman ng aming mga buhay sa sandaigdigang ito. Panginoon namin Diyos, lumalapit kami sa iyo at humihiling na patuloy mong pagpalain ang kagalingan ng aming mga kapatid na nakaratay sa banig ng karamdaman. Sila na nagnanais, O Diyos, na makalaya sa kanilang hirap na dinadaranas sa kanilang mga sakit. Ipagkaloob mo nawa sa kanilang kaginhawaan at kagalingan, Panginoon. Kaawaan at kahabagan mo nawa ang iyong mga anak. Dalangin namin, Panginoon, ang lahat ng mga nawalan ng hanap buhay sa pakikipagdigma sa krisis na ekonomiya, ang mga hirap sa buhay, ang mga inaapi, ang mga nakararanas, Panginoon, ng diskriminasyon, ang mga nakararanas ng pag-aalipusta,
ang mga taong nalalagay sa panganib ang kanilang mga buhay dahil sa pagtatanggol sa karapatang pantao. Panginoon, tulungan mo nawa kami na paghilumin at bigyang proteksyon ang bawat isa. Sumaamin ka nawa, Panginoon, at tulungan nawa ang bawat isa sa amin na makapamuhay na mayroong pananampalataya at pag-asa sa kabila ng hamon na aming kinakaharap at sa iba't ibang mabibigat na krisis na aming nararanasan. Panginoon naming Diyos, pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng mga taong nangungulila. Ang kanilang mga pamilya ay iyo nawang payapain. Dakilang Diyos, samahan mo nawa ang iyong mga anak na patuloy na nakikidigma sa karamdaman ng COVID-19. Ikaw lamang ang tanging pag-asa ng iyong mga anak, Panginoon. Bigyan nawa ng kapayapaan ang bawat isa. Bigyan nawa ng kalakasan at katatagan ang bawat isa. Panginoon naming Diyos, dalangin din namin na patuloy mo nawang may provide ang mga pangailangan para sa bawat isa. Tulungan mo rin kami bilang iyong mga anak na makapagtulungan para sa pangangailangan ng aming kapwa. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaisa at magkapit-bisig sa ganitong mga pagkakataon ng aming buhay na hindi inaasahan. Tulungan mo kami at mapadaloy nawa pagpapala sa bawat isa. At nawa, O Diyos, ang mga pagpapalang aming tinatanggap ay mapadaloy din namin sa aming kapwa na nangangailangan. Pakilusin nawa ang aming mga kinauukulan na tumubo. Gayon din ang mga iglesia upang tunay na may pahayag ang iyong mabuting balita. At makita ng lahat na ikaw ay buhay ng Diyos na aming sinasampalatayanan. At buhay ng Diyos na nasa aming kalagitnaan na walang humpay na kumikilos para sa bawat isa at sa iyong buong sanlibutan. Panginoon naming Diyos, may sa praktika nawa namin ang pananampalataya namin sa iyo. O Diyos, samahan nawa kami at patuloy na nawa na igiya sa aming mga buhay. Tulungan mo kaming maunawaan ang lahat ng aming mga nararanasan. Tulungan mo kami na manatiling nakakabit sa iyo, manatili sa iyong presensya at hindi lumayo sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na makita ang silay ng liwanag at pag-asa sa kabila ng mga hamon na aming mga pinagdaraanan sa buhay. Panginoon, na siyang pinagmumulan ng aming buhay, lakas, kinakain at mga dinaramit, at sa lahat ng aming pangailangan. Maraming salamat sa sustaining grace mo na pinagkakaloob mo sa amin. Naway maranasan namin, Panginoon, sa bawat araw ang iyong patuloy na pangangalaga sa pamamagitan ng bawat isa sa amin na patuloy na tumutugon sa pangailangan ng bawat isa. Bilang mga pinagpala mo, Panginoon, tulungan nawa kami na maipadama ang aming pag-ibig at kahabagan at pagpapala upang sa gayon maranasan din ng iba ang iyong pagpapala na nagbubuhat sa bawat isa sa amin na iyong pinagkatiwalaan. Tulungan nawa kami na magbahagi sa mga kapuspalan at maging daan ang kagalingan para sa aming kapwa. Panginoon namin Diyos, dalangin din namin ang lahat ng mga taong tumaraan sa pisikal na karamdaman, psikolohikal at espiritual na karamdaman. Samahan mo nawa sila, Panginoon. Maranasan nawa nilang kagalakan at kasaganaang matagal na ninanais nila mula sa iyo. Panginoon naming Diyos, marami kaming nais na idulog sa iyo. Batid mo ang nilalaman ng puso ng bawat isa. Tulungan mo kami na kumapit sa iyo at magtiwala. Tulungan mo kaming maglagak ng aming pagtitiwala sa iyo. Sa lahat, O Diyos, ng ito, idinudulog namin ang mayroong pananampalataya at pagsampalataya. Dinggin mo nawa din, Panginoon, ang aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming panalangin. Amen. Savior, still a refuge.
Ni Jesus, ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang aking mga sangang hindi namumunga, at nililinis niya ang bawat sangang namumunga para lalo pang mamunga. Malinis na kayo dahil sa mga salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin, at ako ay mananatili sa inyo. Hindi makakapamunga ang isang sanga malibang nakakabit ito sa puno. Ganoon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin, at ako din sa kanya ay namumunga ng marami. Sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay tulad ng mga sangang itinatapon at natutuyo. At pagkatapos ay tinitipon at tinahagi sa apoy para sunugin. Kung mananatili kayo sa akin, at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, ipagkakaloob ko ang anumang hinihingi ninyo. Napaparangalan ang aking ama kung namumunga kayo ng sagana. At sa ganitong paraan ay napapakita ninyo ng mga tagasunod ko kayo. Mahal ko kayo gaya ng pagmamahal sa akin ng ama. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung sinusunod ninyo ang mga utos ko, mananatili ang pag-ibig ko sa inyo. Katulad ko, sinusunod ko ang utos ng aking ama. Kaya nananatili ang kanyang pag-ibig sa akin. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para magalak kayo katulad ko at malubos din ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos sa inyo. Magmahalan kayo katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Wala nang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Mga kaibigan ko kayo kung sinusunod niyo ang aking mga utos. Tayo po ay pinagpala sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang banal na salita. Lord, you are the living spring, the river of water of life. Only you can quench
umaga po sa inyong lahat muli mga kapatid. Nawa tayo po ay nasa mabuting kalagayan at kalusugan at mayroon pa rin pong saya na ating nararamdaman sa kabila po na tayo ay extended na naman ang ating MECQ until May 14. Kaya po tayo po ay magpapatuloy ang ating mga online worship services. Ganun din po ang ating midweek online pa rin po. At ganun din mga kapatid, naway patuloy na mag-iingat tayo sa ating kasalukuyan na panahon, lalo na po sa mga pumapasok po sa kanilang mga trabaho. So umagang ito mga kapatid, ang ating pong mensahe ay pinamagatan kong manatili kay Kristo at maging mabunga. Sa lumang tipan po ang ubasan ay laging pinatutungkol sa bayang pinili ng Diyos, ang bayang Israel. Nang kasaysayan ay tungkol sa katapatan ng Diyos sa kanyang tipan sa kabila ng maraming pagtalikod at pagtataksil ng tao. Silang ubasan na kung minsan ay hindi nagbibigay ng bunga sa kabila ng patuloy na pangangalaga ng Diyos sa kanila. Sa bagong tipan po, si Jesus ang tinutukoy na puno ng ubas. Kanyang ipinakita ang kahalagahan ng may kaugnayan sa kanya. Sabi niya, "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana." Ang ating pong mensahe mga kapatid sa umagang ito ay hinati ko sa tatlong bahagi. Ang una, ang pananatili kay Jesus ay mayroong kapangyarihan. Pangalawa, ang pananatili kay Jesus ay nasa atin ang kanyang presensya. At ang pangatlo, ang pananatili kay Kristo ay may mabungang buhay. What does it mean to be connected? Sa ating pong pagninilay-nilay, ating pong tingnan ang kahalagahan ng ating pananatili sa ating Panginoong Hesus bilang kanyang mga sanga. Atin pong unahin ang unang bahagi. Una, ang pananatili kay Jesus ay mayroong kapangyarihan. Ang pananatili pong konektado kay Jesus ay mayroong kapangyarihan. Ang Greek word po na menu, meron pong slur doon sa itaas ng O, means to stay, manatili, abide, magpatuloy, tumahan o mabuhay. Kung paano ang sanga ay may buhay lamang habang ang buhay ng puno ay dumadaloy dito. Ganon din ang mga mananampalataya ay may buhay lamang ni Kristo hanggat ang buhay ni Kristo ay dumadaloy sa kanila sa pamamagitan ng kanilang pananatili kay Kristo. So may buhay lamang tayo kapag tayo po ay nanatili kay Kristo. At habang dumadaloy sa atin ang buhay ni Kristo, tayo po ay mayroon ding buhay. Sa usaping pananampalataya, kapag sinabing tayo po ay connected sa isa't isa through our faith in Jesus Christ, bagamat sa sanga lumalabas ang bunga, pero kung ito man po ay hiwalay sa puno, wala itong magagawa. Wala siyang mai-produce na fruit. Sa mga bagay-bagay at mga sitwasyong kinakaharap po natin, mga suliranin ng bansa, suliraning panlipunan, pampamilya, pangkabuhayan, trabaho, marapat pa rin po tayong manatili sa puno ng ubas. Ano man ang kinakaharap natin ng mga hamon ng buhay, kailangan nating manatili sa puno ng ubas na nagbibigay ng buhay sa atin. Nagbibigay ng lakas at tatag at nagna-nurture sa atin upang lumago at tumibay at maging mabunga. Lahat po tayo mga kapatid ay nasa isang digmaan o labanan ng buhay. Ganito po ang usaping espiritual. Lahat po tayo ay nasa war. Kung kaya mga kapatid, habang tayo ay nasa digmaan, habang tayo ay patuloy na nakikilaban, dapat tayong makapanatili sa ating Panginoon. Dapat tayo manatiling nakakonect sa ating Panginoon. Sapagkat kung tayo hindi nakakonect, wala tayong magagawa kung hindi sa tulong at kanyang habag. Wala tayong buhay kapag tayo po ay napalayo sa Kanya. Pangalawa po, ang pananatili kay Jesus nasa atin ang kanyang presensya. Ang pananatiling konektado kay Jesus
ay mayroon pong maidudulot na mabuti sa atin. Hindi lamang tayo makakapamunga ng sagana, kundi magpapatuloy yung ating buhay. If we abide with Christ, it means that we have a close, daily relationship with Him. Thus, we become a branch of the vine called Christianity, a branch that bears fruit. As such, our wants will be His wants. He will live according to His words, and He will be pleased with our prayers. Kapag ginawa po natin sentro ng ating buhay, ang anumang bagay sa daigdig na ito, ano kaya ang mangyayari sa atin? Natitiyak na tayo ay mabibigo lamang sa bandang huli. Kapag isinentro natin ang ating buhay sa mga material na bagay sa ating kayamanan, sa ating mga sariling kakayanan at lakas, natitiyak na kabiguan at kasawian ang ating makakamit. Tinatahak natin ang maling landas. Ang hahantungan ng maling landas ay kabiguan, kasawian, hindi tagumpay, at walang kagalakan. Sino po ang dapat maging sentro ng ating buhay? Marapat na ang Diyos ang maging sentro ng ating buhay. Makita nawa natin ang kahalagahan nito sa ating buhay, sapagkat ito ang marapat nating gawin at lakaran bilang mga mananampalataya. Ang mga batayan kung papaano tayo makapapanatili kay Kristo ay una, patuloy na iniingatan ang salita ng Diyos sa ating mga puso at isipan. Ginagawa itong patnubay para sa ating mga pagkilos. Pangalawa, ang pananatili at patuloy na mataimtim na pakikinig kay Kristo ay upang makakuha ng kalakasan, lakas sa Kanya, nagmumula sa Kanya. Kaya tayo ay manatili at patuloy na mataimtim ang ating pakikipag-ugnay sa ating Panginoon. Pangatlo, ang pagsunod sa Kanyang mga utos, mapapanatili tayo sa Kanyang pag-ibig at pagmamahal. Pang-apat, ang pananatiling malinis ang ating mga buhay sa pamamagitan ng mga salita niya. Mapagtatagumpayan natin ang anumang mga pagsubok at hindi tayo susuko sapagkat alam natin ang pamumuna ng Kanyang banal na Espiritu ay nasa atin. Ang Kanyang presensya ay nasa atin. Sa talinghaga kong ito, si Jesus ay nagbigay ng taus-puso, ngunit buong pagmamahal na babala sa Kanyang mga alagad na talagang maaaring mangyari sa mga tunay na mananampalataya o sa atin. Kapag tayo po ay tumalikod sa ating pananampalataya, kapag tumalikod tayo sa ating Panginoon, kapag tayo ay bigo na manatili sa Kanya. Ang pangatlo po na bahagi doon sa ating mensahe ay ang pananatili kay Kristo ay may mabungang buhay. Ang pananatili kay Jesus ay mayroong produktibo at mabungang buhay. Sa talinghaga kong ito, inilalarawan ni Jesus ang Kanyang sarili bilang tunay na puno ng ubas. At yung mga naging alagad niya o mga alagad niya ay ang mga sama. Sa pamamagitan ng pananalitang nakakabit sa Kanya bilang pangangailangan ng buhay, sila ay namumunga. Ang Diyos ang tagapangalaga sa mga sama upang sila ay mamunga. Siyang nagbibigay ng nutrients sa lahat ng mga sanga. Lahat tayo ay inaasahan din ng Diyos na mamunga bilang Kanyang mga anak. Si Jesus po ay nagsasalita tungkol sa dalawang uri ng mga sanga. Ang isang uri ng sanga ay yung hindi namumunga at yung pangalawang uri ng sanga ay ang mga sanga namumunga. Excuse me, Ma'am. At tingnan yung sangang tumigil na sa pagmumunga. Ito yung mga wala ng buhay sa kanila na nagmumula sa pananampalatayang nananatili at sa pag-ibig kay Kristo. Ang mga sangang ito ay pinuputol ng Ama. Sila'y Kanyang inihihiwalay mula sa napakahalagang pakikipag-isa kay Kristo. Kung sila'y huminto na sa pananatili kay Kristo, sila'y hinahatulan at
ginagantihan naman ng Diyos. Pangalawa po yung sangang namumunga ay yung mga taglay na buhay o may taglay na buhay dahil sa kanilang pananampalataya na nananatili. At nananatili ang kanilang pag-ibig kay Kristo. Ang mga sangang ito ay pinuputulan at nililinis ng Ama upang sila ay lalo pang makapamunga. Inaalis niya ang kanilang mga buhay na dapat na linisin. Inaalis niya yung mga hindi dapat sa buhay ng kanyang mga anak o humahad lang sa mahalagang pagdaloy ng buhay ni Kristo sa kanila. Ang bunga ay ang uri ng katangian ng Kristiyanong nagbibigay ng kalwalhatian sa Diyos sa pamamagitan ng buhay at patotoo. Ayaw po ng Diyos na tayo ay maging palamuti lamang bilang kanyang iglesia, bilang kanyang mga anak, bilang kanyang mga sanga. God wants us to bear fruit. Tayo pong mga sanga ay naiuugnay kay Jesus sa pamamagitan ng ating bautismo, na kung saan tayo ay naging kabahagi ng katawan ni Kristo. Tayo ay nananatili sa Kanya sa pamamagitan ng ating buhay panalangin, pagtanggap ng mga sakramento, ang sakramento ng banal na hapunan at ang sakramento ng bautismo. At namumunga ang ating buhay Kristiyano sa pamamagitan ng pag-ibig din natin sa kapwa na naipapakita natin sa ating mga gawa at pagkilos. Kung minsan ito po ay tinitrim ng ating Panginoon upang lalo pang dumami, lumabay ang ating mga sanga at magkaroon ng bunga. Sa ating pong buhay, ito ay maraming mga pagsubok at hamon na dumarating sa atin. Kapag ito'y ating napagtagumpayan, ay nagbibigay ito sa atin ng biyaya at maraming pagpapala. Maraming pagsubok mula sa ating usaping material, usaping pangpinansyal, personal na suliranin, usaping suliraning pangkalusugan, lahat ng uri ng ating suliranin. May mga bagay na suliraning nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan. Ngunit ang lahat po ng ito ay paglilinis o pagpuputol, pruning ng ating Panginoon. Pinuprune niya yung mga sanga na dapat matanggal upang ito ay sumuloy ng mas magandang sanga. Lahat po ng proseso sa buhay pananampalataya, ito man po ay mahirap na mga hamon ng buhay, ito po ay dapat nating mapagdaanan upang mas mapalalim pa natin ang pananatili natin sa ating Panginoon. Tunay nga ang salitang binitawan niya, ang nananatili sa akin at ako sa Kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. Kaya nga mga kapatid, mahalaga para sa atin na manatili sa pagtupad ng kalooban ng Diyos kung nais nating makatanggap ng mas marami pang bunga. Kung gusto natin makapagpudus pa tayo ng mas maraming bunga, patuloy na nananatiling tapat kay Kristo, sapagkat kung wala siya ay wala tayong magagawa. Sabi nga, without Christ, we are nothing. Ang pagtupad sa kalooban ng Diyos, ang ipinapakita nito at hatid sa atin ay pagpapala, biyaya sa atin. On the spiritual level, bakit may mga matatagal na sa church sinasabing wala pa rin paglago? Hindi nakikita ang paglagong buhay spiritual. Nandiyan ang ating pagiging matampuhin, nandiyan ang ating hindi paglalaan ng panahon para makipagniig sa Panginoon, para magpalalim ng ating relasyon sa Kanya at sa kapwa natin na mananampalataya. Be sure that we have established a strong connection sa ating Panginoon. Open tayo sa Kanyang pruning process sa atin. Pinuputol ng hardinero ang mga hindi mabubuting sanga upang ito'y lumago ng mas mabuti. Yung mga useless na mga branches, tinatanggal upang sa gayon ay masave pa yung mga natitirang branches. At mapalakas ito. At ganun din sa ating pong buhay. Ginagawa ito ng ating Panginoon upang mas higit pang maging produktibo ang ating buhay. Only then we can truly be fruitful and multiply. Never stops growing and living.
tayong mga tao, tayong mga mananampalataya. Ang isang iglesia po ay sinasabing living organism, kung kaya tayo bilang iglesia, kahit saang mang panahon, anumang panahon, dapat po tayo ay maging buhay na patotoo ng ating Panginoon. Continuous na nagbibigay ng buhay, sapagkat ang Panginoon ay patuloy ding nagbibigay ng buhay sa kanyang iglesia. Sinusustain niya ang kanyang iglesia, sinusustain niya ang kanyang mga anak. Mga kapatid, hindi po tayo pwedeng kumabit sa ating Panginoong Kristo kung hanggang ngayon ay marami pa tayong kinakabitan. Kaya nga ang hamon sa atin ngayon ay kung patuloy pa rin ba tayong mananatili sa Panginoon, maging sa kabila ng maraming hamon sa ating mga buhay. May mga panahon sa ating buhay na sa akala natin ng ating mga kinakapitan ay matibay. Yun pala ay napakarupok, sapagkat tangi lamang si Jesus ang matibay nating sandigan. Siya lamang ang matibay nating makakapitan. Napakalaking hamon po ito para sa ating mga mananampalataya at mga tagasunod ni Kristo. Ngunit tandaan po natin, we cannot inspire others unless we are on fire. Ipanalangin po natin sa ating Panginoon, mga kapatid, na ang sentro ng ating buhay ay siya lang. Hindi iba, hindi mga material na bagay, hindi ng ating sarili, hindi ng ating mga kayamanan. Siya lamang ang tangi natin dapat na maging sentro ng ating buhay at kakapitan, sapagkat siya lamang ang tumutulong sa atin. Siya'y puspos ng awat habag para sa lahat. Sa matinding panahon na pagsubok at pangailangan, siya lamang ang laging handang sumaklolo sa atin. Hindi niya tayo kailanmay pinababayaan na magdusa dahil sa mga pagsubok sa buhay. Bagkus tinutulungan niya tayo kapag kailangan natin ng tulong, at sa tulong ng Diyos magkakaroon ng kaayusan ang lahat ng bagay sa bandang huli. Ang mga Kristiyano po ay mayroong pananagutang mamuhay ng mabunga. Ang ating pagiging buhay Kristiyano, mga kapatid, hindi po natatapos kapag tayo'y nabinyagan na o na-confirm na. Hindi po natatapos sa pagkatapos ng ating pagsamba ng panglingguhang pananambahan. Hindi po natatapos ang ating pananatili o pananagutan, pagiging mabungag bilang Kristiyano after natin ma-encounter ang ating Panginoon. Mga kapatid, kailanmay hindi tayo makapamumunga at hindi tayo makakapanatili sa ating Panginoon kung tayo ay humihiwalay sa Kanya, kung tayo ay lumalayo sa ating Panginoon. Mga kapatid, iiwanan ko pong hamon sa ating lahat ang mga katanungan ito. Naway atin itong pagnilayan sa ating mga sarili. Pasuri tayo sa ating Panginoon. Gaano ba ako kabunga? Ako ba ay dumaraan ngayon sa pagdidisiplina ng Panginoon o pinuputulan ng Diyos? Ako ba ay nananatili kay Kristo? As a branch in Christ's vine, how would you describe the fruit in your life? Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Labis ang pagmamahal sa atin ng Panginoon, isinugo si Jesus upang maging kabayaran ng ating mga kasalanan. Ang dakilang pag-ibig na ito ay inaalok sa atin para tayo ay mapagaling, nang sa gayon tayo ay maipagkakasundong muli sa Diyos at sa isa't isa. Ano ang ihahandog natin bilang pasasalamat sa dakilang handog na ito sa atin ng Diyos?
Tayo pong lahat para sa panalangin ng pasasalamat sa kaloob. Nagbibigay kami mapagbiyayang Diyos dahil kami ay nagpapasalamat. Ang iyong pag-ibig ang nagpanatili sa amin sa gitna ng maraming mga pagsubok at tukso. Nagpapasalamat kami sa mga umakay sa amin na maunawaan ang banal na kasulatan. Ang iyong mapagmahal na paghatol ang siyang naglinis sa aming mga buhay na kinakailangan upang kami ay mamunga. Nagbibigay kami upang makaabot sa iba ang pagpapala na aming tinatanggap at upang ipagpatuloy ang ministeryo habang hinahanap namin ang sama-samang pananatili sa iyong pag-ibig. Maraming salamat sa iyong biyayang walang hanggan. Amen. Sa isang hapon, ating itatag ang pagkakaisa. Sa sisidlang basag, ating ilapag sa dulang ng Ama. Pagsaluhan natin ang luksa at damhin ang sugat ng bansa. At doon natin ipala, butil ng diwang mapagpalaya. Sa isang hapag, ating itatag, ibangon itindig sa dulang ng katotohanan. Sa sahig ng katarungan, doon natin ipagdiwang mapayap at pag-ibig. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, sa komunyon ng hapunan ng ating Panginoon, ating alalahanin na Kanyang inibig tayo at ibinigay ang Kanyang sarili dahil sa atin. Ating gunitain ang buong iglesia na binili niya ng Kanyang dugo at sa Kanyang pangalan ay inaanyayahan tayo dito, ang mga ipinanganak na muli, at lumalakad ng karapat-dapat sa harap ng Panginoon upang makiisa sa komunyong ito ng katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Maibigin naming Ama, dumudulog kami na mayroong kapakumbabaan sa aming pagdulog sa iyong hapag. Kami ay pagindapatin mo nawa sa aming pagpipira-piraso ng tinapay at pagtanggap ng saro. Nawa ikaw ang mahayag sa aming banal na gawain ito. Sa iyo ang kapurihan at kalwalhatian, kasama ng iyong Ama na sa aming Panginoon at sa banal na Espiritu. Amen. Atin ngayong ibinubukod tangi na mayroong pananampalataya ang tinapay at ganun din ang alak na ito para sa isang banal na layunin bilang simbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tinapay na ito na ating pinagpipira-piraso ay sagisag ng ating pakikiisa sa katawan ni Jesus. Ang sarong ito ng bagong tipan na ating pinagpapala ay sagisag ng ating pakikiisa sa dugo ng ating Panginoong Jesus. Noong gabi, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Si Jesus ay dumampot ng tinapay at nang magpasalamat ay binigay niya ito sa kanyang mga alagad. Pinagpira-piraso ito at kanyang sinabi, "Ito ang aking katawan na nabahabahagi para sa inyo. Tuwing kanin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Gayon din naman matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, "Ang saro ito ng bagong tipan ay pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo, gawin ninyo ito bilang pag-alaala
sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom ng sarong ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muli niyang pagparito. Sa pamamagitan ng napipira-pirasong tinapay, tayo ay nakikibahagi at nakikipag-isa sa katawan ni Kristo. At sa pamamagitan ng sarong ito, tayo ay nakikibahagi at nakikipag-isa sa bagong buhay na ipinagkaloob ni Kristo. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay darating muli. Ang katawan ni Kristo ay nabahabahagi para sa buong sanlibutan. Naririto si Kristo sa pamamagitan ng tinapay at kopa, ang biyaya ng Diyos sa mga tao. Halikayo mga kapatid, lahat ng may pananampalataya, dumulog, kumain at uminom nito. Pangunahan po ng bawat mga magulang sa tahanan ang pagbabahagi ng mga elemento. Mga kapatid, sabay-sabay po nating tanggapin at kanin ang tinapay na ito bilang pakikipag-isa natin sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Gayon din naman, sabay-sabay nating tanggapin at inumin ang sarong ito bilang simbolo ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, ibinigay mo ang iyong sarili sa amin. Tulungan mo pong maibigay din namin ang aming mga sarili sa iba at sa iyo. Ginawa mo kaming isang bayan sa pamamagitan ng iyong pag-ibig. Tulungan mo nawa kaming makapaglingkod ng may kagalakan. Kami nagdiriwang sa iyong kalwalhatian. Tulungan mo ang kalwalhatian mo ay mapasa amin at magliwanag sa aming mga buhay. Maraming salamat sa iwaga ng iyong ginawa para sa buong sangkatauhan at sanlibutan. Maraming salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Naway sa pagtanggap natin ng kanyang biyaya ay makilala nating lahat ng ating tinanggap ay tungkulin at pananagutan na dapat nating gampanan sa iglesyang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Humayo tayo ng buong kagalakan at katapatan. Isang liwanag ating tanglaw, nagmula kay Kristo. Isang liwanag ating tanglaw, buhat sa
Tayo po'y manalangin. Dakila't makapangyarihang Diyos ng aming buhay, sa pagtatapos ng aming pananambahan, Panginoon, kami ay patuloy na nagpapasalamat sa iyong pakikipisan sa amin at sa iyong walang hanggang pag-ibig na patuloy na pinadarama sa amin. Maraming salamat na kami ay iyong binuklod bilang iyong sambahayan. Nawa, O Diyos, ikaw ay aming naitaas sa aming kalagitnaan. At nawa, tunay na ikaw ay aming nasamba sa Espiritu at katotohanan. Nawa, O Diyos, ang aming pagsambang ito ay muling nakapagbigay ng inspirasyon sa amin para sa aming praktikal na pagministeryo at sa patuloy naming pagtugon sa misyon na iyong iniatang sa bawat isa sa amin. Panginoon, muli namin tinatalaga ang aming sarili sa iyo, ang aming mga buhay, ang aming panahon, ang aming mga kakayahan, ang aming mga talento, maging ng aming mga tinatangkilik. Panginoon naming Diyos, nawa ang mga kaloob na ito ay patuloy na magamit sa misyong ipinagkatiwala mo sa amin. Pagpalain mo, O Diyos, ang mga kamay na nagsipagkaloob nito. Padaluyin mo nawa ang masaganang habag at pagpapala sa kanilang mga buong sambahayan. Maraming salamat sa biyaya ng iyong mga salita, Panginoon, na patuloy din nagbibigay ng buhay at pag-asa sa amin, at patuloy na nagbibigay ng hamon sa amin. Nawa kami ay makahayo, Panginoon, na patuloy na lumalago bilang iyong mga sanga. Hindi lamang lumalago, kundi patuloy na nabubuhay. Mamunga ito, Panginoon, ng pag-ibig na mapadaloy namin sa aming kapwa. Mamunga ito, Panginoon, ng magkahabag para sa aming kapwa. Mamunga ito, Panginoon, ng kapayapaan hindi lamang sa aming mga sarili, kundi maging sa aming kapwa. Mamunga rin ito, Panginoon, ng isang matapat at maganap na paglilingkod sa iyo at sa ipinagkatiwala mo sa amin. Panginoon, patuloy din na sa diwa ng aming pananampalataya, patuloy mo kaming hinihimok at hinahamon upang gawin ang iyong kalooban. Naway makahayo kami na magliwanag sa gitna ng kadiliman at patuloy ka nawang mahayag sa aming mga buhay. Umaasa kami, O Diyos, na ikaw ang aming kasama sa aming mga pagdakal. Ganon din, dakilang Diyos, linisin mo po ang anumang mga dapat na linisin sa aming mga buhay. Nawa, dakilang Diyos, maghangat kami ng kaganapan ng buhay at pag-ibig ay nagmumula sa iyo. Alisin mo ang mga anumang patay na sanga sa aming mga buhay, ang aming mga pagkatakot at mga kabiguan sa buhay. Nawa, dakilang Diyos, sa pamamagitan ng mga ito, kami ay patuloy na nakatindig sa aming pananampalataya at maging kapakipakinabang sa iyong iglesia at humayo upang sa gayon, Panginoon, ikaw ang mahayag sa buong sandaigdigan. Dakilang Diyos, patuloy nga nawa na ikaw ang kasama namin at kaagapay sa mga panahon din ng kabalisahan sa aming mga buhay. Ipagkaloob mo nawa sa amin ang kapayapaan sa panahon kami ay nagugululihanan. Tulungan mo kami na mapalakas ang aming mga pandamdam, ang aming pananampalataya sa iyo. At nawa, O Diyos, mapagtagumpayan namin ang anumang mga kahinaan at mabigyan muli kami ng kasiglahan na gawin ang mga bahagi namin para sa iyong kaharian. Dakilang Diyos, tulungan mo kami na maging daluyan ng iyong pagpapala para sa naisin mo sa iyong buong sarili. Dakilan namin, Panginoon, sa iyo namin pinagkakatiwala at tinatalaga ang buong isang linggo muli namin sa aming mga buhay. Naway patuloy mo kaming samahan, patuloy ng iyong paggawad ng pag-iingat at pagpapalay makasaan. Patuloy nga nawa na kami ay sumaybayan, patuloy nga nawa na kami igiya sa bawat mga hakbang namin. Panginoon, sa iyong mga anak, igawad nawa ang iyong pagpapala sa pamamagitan ng iyong abang lingkod. At ngayon, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos na ama nating sumasalangit, ang hindi masayod na kapangyarihang pinamalas ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang pagiging tao at Diyos, at ang walang malim na pagkasi ng kanyang banal na Espiritu, ang siya nawang sumaatin at manatili sa atin, mula ngayon at magpasawalang